Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes, maulang Lunes. At andito naman po tayo sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika. At para sa mga friends ko sa Facebook, ito po ay live. Para naman po sa mga followers ko sa YouTube at mga subscriber ko sa followers ko dito sa Facebook at subscriber ko sa YouTube, tayo po ay team replay uli. Unang-una na ingat po tayo ng ingat po ng madaming ingat doon sa mga kasalukuyan ngayon ay binabayo ng habagat. Wala po tayong bagyo pero malaking bahagi po ng Luzon, kasama ng Mindoro Islands ay inaano ngayon, nakakaranas ng epekto ng matinding habagat. At may mga deklarasyon na nga ng walang pasok, even ang opisina, diniklara na ng Pangulo. Sa ibang lugar na ito ay work from home, alternative. May mga lugar na talagang walang pasok. So sa madaling salita, ito po ay epekto na ng tinatawag natin na climate change. Kaya ngayon, naglalabasan na naman yung mga usapin tungkol sa flood control, corruption, at alam mo, magandang ipaliwanag din na may mayong lugar talaga na kahit anong klase ng flood control gawin mo, babahain at babahain. So, yung mga tinatawag natin na flood plains, na noong panahon pa man ng mga Kastila, ay talagang binabaha na. Ang ginawa natin, nilagyan natin ng mga bahay, di syempre, andun ang baha. So, yun yung hindi natin pwedeng itanggi. Pero may mga lugar naman talaga kasi na ganun na nga ay kinurakot pa yung mga flood control. Pero hindi ko yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Maraming nag-abang. Unang-una na malungkot na balita, although talaga namang ganun talaga na si Alexandra Eliala ay natalo sa kanyang laro ngayon. Ang kalaban po niya ay nanaig, pero ito ay sinasabi nga natin, manalo man matalo, we're still so proud of her. She brings pride into our country. So ah, medyo talagang ganun. Kailangan muna niya magpahinga kasi sunod-sunod na yung laban niya eh. Medyo meron yatang kaunting injury yung kanyang paa, so siguro kailangan magpahinga. Bata pa naman siya. Marami pang pagkakataon na itong si Belinda Bencic ng Switzerland ay makakalaban niya at babawi na lang po tayo. Talagang ganon. Pero naipakita na ni Alexandra Ayala na siya ay pang international, world class ang kanyang laro sa tennis. Pangalawa, ngayon po ay suspendido ang impeachment trial kasi sabi ko nga, wag nilang ituloy. Buti nilang hindi itinuloy. Kasi kahapon, ang sabi ni Senator Win Gatchalian, ang Senate President, itutuloy daw. Sabi ko sana wag naman kasi baka naman ma-amplify naman yung mensahe na napaka-insensitive ng ating mga senador or ang impeachment trial na parang inuulan na binabayunan ng baha ang mga tao ay impeachment pa rin ang inuuna. Di ba? So ando na ako doon. Ako napipinta ko na yung masasabi ng mga DDS. Ito lang na pagkatalo ni Ayala, may nabasa na ako na comment na paano na kasi hindi naman green daw ang isinuot at parang pink or hindi malapit sa pink. Parang sabi ko, ano ba yan? Pati ba naman yan, naglalagyan ng kulay. 'Di ba? Ito naman kasing si Jervic Luistro, Jinky. At naman kasi sinabi mo pa na dapat sana wag na siya mag-green. Pero naintindihan ko naman yung sinasabi ni Jinky nang gagaling siya sa punto na para wag nang mapolitika, mag-wear na rin siya ng ibang kulay. Yun ang kanyang pinanggagalingan. Pero ini-spin na ngayon ng mga tao na pinupolitika yung kulay. Anyway, wag yan ang pag-usapan natin. Kasi ang pag-usapan natin, itong lumabas ngayon na survey ng Okta Research na ayon sa survey nila, 55% ang mga Pilipino ang hindi pa nakakadesisyon kung ano ba, guilty ba o innocent si Sara Duterte. Gusto nilang makita muna ng ebidensya na siya naman talagang dapat. Hindi man dapat tayo naghuhusga. Ako kasi kaya ako naghuhusga na kasi nakikita ko ng ebidensya. I-weigh nyo yung evidence. Ako kasi, yung ebidensya, kitang-kita ko na eh. Bago pa man mag-impeachment, sinuri ko namang ebidensyang ilalatag sa kanya. At ngayon, napatunayan sa unang yung fourth ground, talagang kitang-kita mo na talaga yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. At ngayon nga dumalabas na talagang may mga record talaga ng gobyerno nagpapatunay na talagang hindi ginastos sa maayos yung confidential fund. So hindi ko maintindihan kung paano to negate ng ng depensa.
Sasabihin nila, hintayin ko muna mag-offer ng evidence ng depensa. Paano nila didepensan yung pagbabanta? Nagbibiro lang? Yun ang ganun. So, klaro na sa akin. But many Filipinos are waiting for the evidence and I respect that. Ayon sa survey, 17% ang nagsabi na if i-convict na siya agad. Ito yung mga galit. At 21% nagsasabi na i-acquit na siya, huwag nang padaanin pa kung ano-ano, acquit na ngayon, agad. Well, itong 21% na to, malamang ito yung mga DDS talaga. Yung 70% yung mga super galit kay Sara Duterte. Ako, after weighing the evidence, that's when I decided. And I did that. Hindi naman ako basta-basta. Baka ibuwelto yung sa akin, ikaw, prof, meron ka ng, you already made up your mind. Kasi nga, tiningnan ko ng ebidensya, inaral ko. Hindi naman ako basta nagsasalita. Inaral ko na. So, doon sa 55% ng mga Pilipino naghihintay pa at ganyan. Tama yan. Kailangan nyo munang tingnan ng ebidensya. Kaya dapat manood kayo ng trial. Hindi yung binibase nyo lang sa kung anong sinabi ng paboritong vlogger ninyo. O katulad ko ngayon, di ba? Huwag kayong basta-basta maniniwala sa akin. Kamu mismo manood ng trial. Yun ang pakiusap natin dito. Manood kayo. Paano kayo makakapag-weigh ng evidence kung hindi naman kayo nanonood o binibasa nyo lang sa mga post ng iba sa social media na biased? So dito ngayon mahalaga din ang papel ng mga media, ng mainstream media, yung legacy media kung tawagin. Hopefully, ang papel ng media kasi dapat ipaliwanag yung evidence. Mag-invite ng mga resource person para magpaliwanag ng ebidensya. At kami sa social media, itong ginagawa ko ngayon, pinapaliwanag ko talaga yung ebidensya. Maaaring may kulay na sapagkat may bias na ako. Pero there are other people who can provide another type of evidence. Kasi ngayon, klaro naman na. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman ito criminal proceeding. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi ito criminal proceeding. Ibig sabihin, hindi kailang i-prove yan reasonable doubt. Kasi hindi naman makukulong si Sara Duterte dito. Ang usapan dito, fit pa ba siyang manatiling vice presidente? At fit ba siyang maging presidente in the future? So it is basically the betrayal of public trust and the culpable violation of the Constitution. Hindi naman kailangan nagpatunayan na siya ay may kinontra talaga na, kasi ito yung lagi pinagsasabi. Meron bang batayan yung akusasyon na siya ay nagbanta? Meron. Mismong inamin niya, inulit niya pa. No joke, no joke. At sa ibang araw, after 3 days, kasi kung siya nadala lang ng galit, kung nadala lang siya ng galit, pwede niya sabihin ay, nagkamali pala ako, I'm sorry, I apologize. Siya, hindi niya ginawa yun. Nag-double down pa siya after 3 days. And the logic is this. Yung statement niya ganito may nakausap na siya na papatay sa presidente. Ibig sabihin yan, even before uh, the breakdown of Zulaika Lopez, di ba? On TV, meron na talaga siyang nakausap kung susundan mo yung logic. So hindi natin pwedeng sabihin na kasi galit lang siya gawa ng kay Zulaika Lopez. Hindi po, kasi ang kanyang sinabi, meron na siyang nakausap even before pa ma-breakdown si Zulaika Lopez. Ang nag-trigger lang sa kanyang sabihin yon ay yung breakdown ng Zulaika Lopez. Pero the fact na inamin niya meron na siya even before. So ganun ang sinasabi ko. Kailangan ba bang patunayan na siya ngayon ay merong kinontrata na kasi yung sinasabi, hindi naman napatunayan na merong talagang binayaran, hindi naman yun ang point kasi hindi naman to criminal case, hindi naman ito issue ng talagang aktual na pangungontrata ng papatay. At saka wala namang kontrata dyan Hindi naman yan, pero walang pirmahan ng kontrata. Yung silbang meron bang notarized na babayaran mo tapos patayin mo sa ganito? Naku pa naman. Huwag naman tayong gawing bobo. Di ba? Hindi ito usapin na meron ba talaga. At saka yung sinasabi, buhay pa naman siya. Hindi, pag siya pinatay na talaga si Pangulong Marcos, ano na yun? Murder na yun. Hindi na yun grave threat. Ang sinasabi lang dito, yung pagbabanta ni Sara Duterte, kung totoo man yun o hindi, kung totoo man na meron siyang kinuha na kinontrata, hindi na yun nagmamatter. Ang pagbabanta na mismo, yung mismong napakadali sa bibig niya magbanta at magmura. Ganun ba ang leader na gusto natin?
Yung ba ang professional? So yun lamang ang sukatan dito. Paulit-ulit nating sinasabi, the evidence itself should not be weighed against a criminal act. It should be based against the fitness of the person of Sara Duterte to remain as Vice President. At ang simpleng tanong lang, kung kalimutan muna natin itong si Sara Duterte kung sino man, ang isa bang tao na napakadaling magmura? Ang isang tao na pagbabantaan ang buhay ng Pangulo, ang kanyang asawa at ang isang speaker o former speaker na ngayon ay karapat-dapat na pagtiwalaan, 'di ba? Sinasabi ng iba 32 milyon ang bumoto kay Sara Duterte. Oo. Kaya yun ang milyones ng tao na pinagkanulo niya, yung pagtitiwala, nagtiwala ang 32% sa kanya. Hindi ako kasama doon dahil hindi ko siya binoto. 32 milyon ang nagboto sa kanya. Yun ang kanyang pinagkanulo kasi pinagkatiwalaan siya. Katiwa-tiwala ba kayo? Ganun lang kasimple. Ganito ba? Pag kayo merong mga anak, may pamilya kayo, naghahanap kayo ng driver. Yung bang isang tao na driver, ipagdadrive ang mga anak mo puntang school, pagtitiwalaan mo kung nalaman mo na mayroong pinagbantaang patayin. Diba? Ganun lang kasimple. Kalimutan mo na natin yung pagiging presidente o vice-presidente. Yung bang driver, yung bang nag-a-apply sa'yo na driver, o kasalukuyan driver mo na, whatever is, ng mga anak mo na magsiservisyo papuntang school at pauwi. Pinagkatiwala mo dyan ng mga anak mo, di ba? Ang apo mo. Papayagan mo ba na ang isang driver, malaman mo, meron palang record na pinagbantaan ang kapitbahay niyang papatayin at palamura, di ba? At may sinapok na kapwa driver. Abay kung ako yun, abay hindi ko na, hindi mainitin ang ulo nito, baka mamaya biglang habang pinagdadrive yung mga anak ko at apo ko bigla na lang may makainitang ulo manapok bigla na lang sa barilin pati ang aking mga ang aking mga kamag-mahal sa buhay madamay, di ba? Logic lang. Kaya itong hindi ko makuha sa mga DDS yung mga kaibigan ko pa hanggang ngayon, ang hirap i-maintain ng kaibigan mga ganito Yan ba pagkakatiwalaan nyo? Doktor ka, asawa ka ng doktor, pinag-aralan ka, estudyante kita, nagtuturo ka na ngayon sa UP Mindanao. Di ba? Yun pa, mga iba-ibang klase ng tao. Nasa medisina ka, nasa abogasiya ka, tapos ganyan, magtitiwalaan ng ganyan tao, ang angas. Oh, yan ang number one. Number two, ito ngayong ground na to. So, hindi pinag-uusapan dito ngayon yung kanyang criminal ba siya o hindi. Ang pinag-uusapan ito, fit ba siya o hindi. Parang ganun din, kung may record ng pagbabanta sa buhay ang driver o kaya mahilig magmura, hindi pa naman siya kriminal. Pero hindi ko siya pagtitiwalaan na maging driver ng aking apo. Hindi ba? Sasabihin ko yan ako maghanap ka ng ibang service. Di ba? O ako na lang mag-service dyan. Hindi ba? Hindi ka tiwa-tiwala tapos ipagtitiwala. So the point is this, do you will still trust the person? O, ito ngayon. Itong ground sa confidential fund. Malinaw naman ang mga dokumento mismo ng gobyerno ang nagpapatunay, mga taga-COA, mga taga-bangko, di ba? Land Bank Managers, Commission on Audits ang nagpapatunay na si Sara Duterte hindi niya na-liquidate properly ang confidential funds. May mga resibo, hindi walang resibong pinapakita. Bumili di umano ng supplies, ang gamot, walang pinakitang resibo. Mantalang hindi naman confidential. Pag bibili ka ba ng gamot sa butika, tatanong pa ng butika kung saan mo gagamitin yun. Di ba? Pag bibili ka ng gamot, sasabihin mo ba, ay ito kasi ibibigay namin ito sa mga espiya. Ibibigay namin ito sa mga informant. Hindi naman. So bakit kailangan confidential yun? Gamitin natin ang utak natin, di ba? So therefore, ang ko sinasabi, yung mga ganyan, when you purchase something for confidential purposes, that transaction is not confidential kasi hindi naman nilalagay sa resibo. I'm going to use this to pabuya kay Mary Grace Piatos. I'm buying 70,000 worth of medicines para kay Mary Grace Piatos. Pakialam ba ng Mercury dyan? Pakialam ba ng supplier mo yan? Di ba?
Pero sa halip na magbigay ng resibo, hindi nagbigay. Pinagbigyan ng pagkakataon na i-correct, ituwid. Binigyan ng AOM. Anong ginawa? Hindi pa rin tinupad. Di ba? So mayroon na tuloy notice of disallowance yung kanilang confidential fund nung last quarter ng taong 2022. Di ba? At hindi lang yun. Hindi lang notice of disallowance. Di ba? Hindi na notice of suspension. Notice of disallowance. At inapila nila, sabi ng entire BI, Commission on Audits, hindi. Hindi pa pwede yan. Oh, so therefore, final and executory na yun. So napapatunayan na, nakalagay sa ating batas, may presumption na ito ay ginastos mo, winaldas mo to, at ginamit mo sa sarili mong interest. Gaya ng presumption ng law eh. So therefore, madaling salita, katiwa-tiwala pa rin ba? Anong palusot doon? Di ba? Anong palusot doon? Meron ng presumption. Now, hindi pa naman siya makukulong, pero sa usaping ganito, ganitong usapan natin. Kunyari, ikaw, meron kang nagtatrabaho sa'yo, binigyan mo ng pera, tapos, nung tinatanong mo na paano mo ginastos yun, ayaw nang sabihin sa'yo kung paano ginastos. Or kaya, sinabi, ay ganito lang, ganyan lang. Eh, hindi ka mapresenta ng resibo. Hindi ba? Walang resibo, puro acknowledgement receipt na ang mga pangalan pa yung mga fictitious. Pagtitiwalaan mo pa ba yun? Nabigyan ng pera. Pagtitiwalaan mo ba yun? Eh, itong 125 million lang ang ano, eh, hindi niya na kaya i-account. Ano pa kaya yung mga bilyones na maaaring humawak, dumaan sa kamay niya pag siya ang presidente? Ganun lang kasimple. Doon sa kaibigan kong mga doktor o mga PhD na mga Duterte supporters hanggang ngayon, doon sa profesor, mga profesor ngayon na patuloy pa rin pinagdadambana. Yun lang ang tanong ko. Kapag meron ba nagtatrabaho sa inyo, meron ko yung kinuha na assistant na binigyan mo ng pera sa project mo o katulong mo, binigyan mo ng pera, bumili ka ng ganito at hindi ma-account sa'yo ang pera ng bayan. Pagtitiwalaan mo pa rin ba? Diba? Balik natin sa mga sarili natin ang tanong. O therefore, ang sa maaring hindi mo na pagtiwalaan. Diba? When you give money, meron akong kaibigan napaka-miser sa pera. Diba? Duterte supporter. Aba, pag ano ba? Pag nagbigay ka ba ng kahit kapurat, di ba ina-account mo? Saan mo ginasto? Saan patunay? Saan ang resibo? Magdadrive sa'yo, binigyan mo ng pera pang gasolina, di ba? Hanapan mo ng resibo ng gasolina. Hindi pwede umubra yung, ay ma'am, AR lang, acknowledgement receipt lang kasi doon ko lang kinuha sa gasolina, doon ako bumili sa gasolina, doon sa tumitingi-tingi. Eh wala akong resibo. Pagtitiwalaan mo ba yung ganun? Hindi, naturalmente, pagkagalitan mo, sisisantihin mo pa. So itong si Sara Duterte, ganun ang ginagawa. Binigyan siya ng milyones. Kaunahon ng pagkakataon daw, sabi ng COA, na ngayon lang nagkameron sila ng milyon ang pag nililiquidate, puro acknowledgement receipt. Ngayon, ang sabi ng DDS, na hindi naman napapatunay na ginastos si Sara Duterte sa sariling pera yun. Hindi yun yung point. Kasi meron po tayong law. Meron tayong jurisprudence, meron din tayong batas na nagsasabi na kapag isang public official binigyan mo ng pera at yung perang yun hindi maayos na maliquidate at ma-take into account, may presumption na ginastos niya yun ng mali at ang sarili ibinulsa niya na. Yun ang presumption. So therefore, kailangan patunayan yun ni Sara Duterte. Otherwise, magpakita siya ngayon ng mga resibo. Pero binigyan na siya ng pagkakataon di ba? 2023 pa. Noong 2022 yung ginastos, 2023 inaudit at binigyan ng notice of disallowance, di ba? Ang tagal na, nung ngayon 2026 na, 4 na taon. O, pagpalagay, 3 taon, wala kang ipakitang resibo. Hindi naman sa hindi siya pinagbigyan na magbigay mag-due process. May due process yung alib, binigyan ng due process. Pero, hindi pa rin nagbigay ng mga kinakailangang mga documentation. So, yung 125 million, yung 73 million or so doon, walang may ipakitang, hindi may account kung paano ginastos. So, therefore, ang presumption po doon ay nag-shift na kay Sara Duterte. Patunayan niya ngayon na hindi yun binulsa.
Ang problema, marami na siyang pagkakataon na patunayan yun, inapila pa nga nila sa sa COA. Di ba nag-apila sila sa COA? Hindi pa dito kasama yung first three quarters nung 2023 ah. Fourth quarter lang ito ng 2022. Ito yung ginastos ng 11 days. Ang sinasabi ng DDS, legal naman pala ng 11 days, okay lang gastusin. Hindi naman yun ang point. Ang point yung paano mo siya in-account. Pagpalagay na legal naman, wala naman sinasabi na bawal ang 11 days gastusin ng milyones. Oh, fine. Pero ang mas importante dito, paano mo ba niliquidate yung pera? Paano mo? Kasi kami sa gobyerno, kahit pa 100 pesos yan o 500 pesos yan o 1,000 pesos yan, kailangan namin ipatunayan. Bibigyan ako, kunyari, magkakas-advance ako dahil magbabiyahe ako, punta ako somewhere. Pagbalik ko sa opisina, kailangan niya nakadetalye yan. Yung resibo sa ticket, resibo sa taxi o Grab, resibo sa hotel, registration fee ng konferensya, resibo sa pagkain. May mga cost hindi naman kailangan bigyan ng resibo, kunyari yung per diem. In-assume na yan na flat rate. So therefore, ang papakita lang yung certificate of appearance mo. Kailangan pa namin ng certificate of appearance mo umattend ka ng konferensya para makita na kung 3 days o may 3 days ka na per diem. Di ba? Detalyado yan. Sa kaming mga maliliit na mga empleyado, ginagawa namin yan. Di ba? Do you mean that Sara Duterte is exempted from doing that? Milyones ang binigay sa kanya. Ang binigay lang niya, acknowledgement receipt. Maaring magtanong kayo, ano ba yung acknowledgement receipt? Kasi pinapaliwanag natin ang ebidensya. May mga bagay-bagay po kasi na kailangan nating yung walang resibo yung binigyan mo. Kunyari, ang binigyan mo, nag-arkila ka ng bangka. Ginagawa ko yun, no? Sumasakay ko ng habal-habal sa Mindanao pa nag-field work. Wala namang maresibo yung mayan. So, ang gagawin mo, may acknowledgement receipt, papipirmahin mo lang yung tao na tumanggap ng ganito yung amount. Tinatanggap po yan ng COA, ng audit. Ang tanong dito, bakit naman lahat AR? Pati yung pinambili ng gamot sa butika, AR. At saka, kaduda-duda yung point na yung mga pangalan mga tumanggap ay mga Mary Grace Piatos, di ba? Patiting, di ba? Pikit, na ang sinasabi ng mga diehard Duterte supporter, kaya nga yan confidential, kasi hindi naman, alam niyo, ang confidential, hindi naman ibig sabihin na hindi na accountable. Ano ba yun? Dahil ang confidential fund, pwede mong gamitin na walang documentation. At saka ang kailangan dito, meron ka dapat work and financial plan. Anong ganyawa? Ano yung strategy mo na pinaggamitan ng confidential fund? Yun dapat disclose. Walang ganon. Dapat, kunyari, bibigyan mo ngayon ng pabuya itong taong ito, an information. Dapat i-document mo ano yung specific na ginamitan nun at ano yung success ba yun o hindi. Papakita mo yung walang ganong in-attach. Puro lang acknowledgement receipt. So, kulang-kulang. Kung sa amin, hindi yan tatanggapin ng aming internal auditor. At madi-disallow yan. Mapipilitan akong ibalik yung pera na yan. Hindi ako makaka-retire pag may disallowance ako na hindi ko ibabalik. Eto nga Mag-retire ako, di ba? Malapit na. Inaayos na ang clearance ko. Nakatanggap ako ngayon ng memo mula sa finance namin na meron daw akong 1,629 na utang na kailangan kong bayaran. Sabi ko, saan galing yan? Abay, nung parang 1994 ba, 1995, meron binigay ang UP. Nasa UP ako noon, na benefit na disallow ng COA. O di pinapabalik. So ngayon mag-retire na ako, binapabalik sa akin yung 1,600. Ganyan kasigpit ang gobyerno. Aber, bakit yan magiging exempt dito si Sara Duterte? So inuulit ko, simpleng accounting lang ito. Di naman sinasabing hindi siya pwede gumastos ng confidential fund. Although may mga taong nagsasabi na gano'n, nabigyan na siya, fine. Marami kasi nagpo-problematize na mali naman siyang bigyan ng confidential fund dahil hindi naman talaga naggumagawa ng mga intelligence operations ang DepEd at ang OVP. Be that as it may, binigyan siya ng pera ng presidente at siya ay nung 2022, nung 2023, siya ngayon ay inappropriate na ng Congress. So, ano ngayon ang ibig sabihin nito?
Nagawa na yon. So sige, huwag na nating ibit ang babush kasi ginagawa nilang excuse yan eh. Binigyan naman kami. Oo nga, binigyan kayo. Okay, fine. Maswerte kayo kahit hindi karapat-dapat, binigyan kayo. Legal naman yan kasi yung presidente binigay sa inyo. Hindi naman question yan kung constitutionality yan. Binigyan kayo ng Congress. Fine, nasa GAA yan. However, you have to take that into, you have to account for those money. Hindi pwedeng gastusin yung basta-basta. May rules. So itong ginagawa kong itong pagdidiscuss sa inyo, sana makabigay linaw ito sa mga tao. Ito yung sinasabi ko na obligasyon ngayon natin na ipaliwanag ang mga ebidensya. At yung mga fake news, yung mga palusot na hindi naman legit at walang batayan ay magkaroon ng makounter, masopla. Kasi itong mga DDS, sanay na sa ganyan eh. Yung bagang gagamitin ng isang ebidensya, hindi naman, wala naman patunay na siya ay ginamit sa sariling pakabulsa eh. Hindi na kailangang i-prove yun. Ang kailangang i-prove, kasi ang kailangang mag-prove noon si Sara Duterte, hindi niya binulsa. Kasi may presumption na at evidence. Klaro na po. Kasi ang presumption, ayon sa batas, kapag meron kang binigay sa iyong pera ang kaban ng bayan, public official ka, at hindi mo maipaliwanag kung paano mo ginastos, ang assumption, ginastos mo sa sarili mong interest, ibinulsa mo yung pera. Clear po. Ganun. So itong ginagawa kong ito yung kailangan nitong mga 55% itong mga Pilipino naghihintay ng ebidensya. Tulungan natin sila na magdesisyon. Yun ang ginagawa ko, tinutulungan ko magdesisyon kasi ako, nakapagdesisyon na ako. Kasi sa akin, malinaw na yung dito lang sa dalawang count na to, yung pagbabanta at itong sa confidential fund, malinaw na. Eh ano pa kaya yung susunod na mga ebidensya tungkol sa ill-gotten wealth? Di ba? Ayun, nakita ko rin yun. Parang, doon nga sa, parang, paano magkakaroon ng tao na nataas ang sweldo? Wala man lang cash on hand at cash on the bank? Ano yun, lahat ka? Wala lang ang cash on hand. Wala ka mang cash on the bank. Nasaan yung pera mo? May sweldo ka. Di ba? Parang naglulukuhan tayo dito. Alam mo na sanay na kasi si Sara Duterte na nung siya ay mayor, she can do whatever she wants in Davao. Nalimutan nila na iba ang Pilipinas. Yun ang sinasabi ko pa noon eh. Hindi pwedeng umubra ang impunity ng kanilang pamilya sa national scale. Kasi kung sa Davao walang malalakas loob na ibulgar o ibunyag o pag-usapan. Eh yun ngang mga kakilala ko ng mga nag-aaral, may mga PhD, mga aktivista dito sa UPLB noon nung pumunta sa Davao at nagtrabaho doon, di ba? Mga kaibigan natin na nagtrabaho lang sa Davao, eh ayun, iba na yung pananaw. Di ba? Pero sa national level, hindi mo na pwedeng magawa yan. Ibang kwento na dito. So anyway, yun ang dapat nating gawin lagi. Intindihin ang ebidensya. At ako, bilang ganito, nag-spend ako ng time para ipaintindi yung ebidensya. Makumbinisa yung 55% na ito ng ebidensya ay talagang mabigat laban kay Sara Duterte. Of course, I could be wrong. So may mga tao sigurong pwedeng kumontra din sa akin. Well, kontrahin nila. Tingnan natin kung sino mas matimbang. Okay? Ginagawa ko ang trabaho ko para magbigay linaw ayon sa aking pananaw. Hindi naman ako nagpapanggap na nasa gitna ako, na neutral ako. I've made up my mind already because of the evidence. I did not convict Sarah in my mind because I don't like her. I am basing it on the evidence on hand. At sa ngayon, napakalakas na ng ebidensya. O siya, sana nakapagturo ko sa yung kaisipan, naplos ko yung mga puso at napabaga akong mapanoy sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Again, mag-ingat po tayo, lalo na sa mga binabayo ng malalakas na ulan at dito mahangin-hangin din. Lagi po tayong mag-iingat. Okay? Sana naman matigil na itong habagat, himina na. Kasi marami pong napipirwisyo. Hindi lamang ari-arian, hindi lamang trabaho, kundi pati nga buhay. May mga nasawi. Di ba? Kasi sige, pagdasal natin ang ating kaligtasan at ang ating bayan. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani mula Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Lalong-lalo sa mga team replay.
saan man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Bye for now. Kita-kita na lang tayo sa Miyerkules. Okay? May impeachment trial noon. Siguro sa hapon na tayo mag-uusapan politika. Ingat po tayo lagi. Talk to you Wednesday.